Magandang hapon, mga bata. May tanong sa inyo si teacher. Naniniwala ba kayo sa mga bruhot bruha? Taas nga ang kamay kung naniniwala. Yung hindi. Eh, paano ba tumawa yung bruha at bruho? Sige nga, subukan nga natin. Kaya ang ating kwento ngayon ay pinamagatang isinulat ni Maria Corazon Remigio at iginuhit ni Lola Micael Ilagan para sa Adarna House. O mga anak, pag narinig ninyo yung sabihin ni teacher na Mrs. Magalit, sabihin nyo nga, bruhahaha, bruhihihi. Sige nga. Bruhahaha, bruhihihi. Okay, bilisan nga natin. Bruhahaha, bruhihihi. Okay, kung handa na ang lahat, nakinig na tayo. Babasahin ko na ang ating kwento. Maniwala ka o hindi? May kapitbahay akong bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malala prito. Malaki ang butas ng kanyang ilong. At talas siyang tumingin. Pero, na ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya'y tumatawa. O mga bata, ilarawan mo nga yung ngipin ni Mrs. Magalit. Puting-puti at kumikinang, mahusay, nakikinig. Umagalkap ng tawa si Mrs. Magalit. Noong nanood siya ng mga komedyante at artista sa plaza. Napangungis-ngis si Mrs. Magalit. Noong nagkwentuhan sila ni Aling Tula, kapag natutuwa si Mrs. Magalit. Sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Sasagot ka, LJ. Tumagigig siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Ulitin nga natin yung tawa ni Mrs. Magalit kapag siya ay naiipit yung tawa. Bakit ko nasabing bumilaan si Mrs. Magalit? At ibang klase siyang tumawa. Kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may wali sa pintuan. Sabi ni Lola, sumalangit daw ang kaluluwa niya. Ang mga bruhot-bruha ay takot sa bahay na malinis. Palangga laban sa kanila ay walis tampok sa may pinto. Meron pang dahilan. Kaliwang kamay ang pasuko ni Mrs. Magalit o mga bata. Patingin nga ng kaliwang kamay ninyo. Sige nga, gamitin nyo nga ito sa pasuko. Yan. Ganyan daw ang mga bruhat-bruha. Kumain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang siyang makita sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakikilawot siyang tumawa. Tumadagundong ang mga malulutong niyang halakhak para tuloy naramdaman kong nangingig ang lupa. O minsan, nadapa si Mrs. Magalit. Lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. Anong nangyari sa ngipin niya? Lumipad! Oh, diba may ngipin pa lang lumipad? Oh, mga bata, tingnan ninyo. Bro! Bro! Bro!
at naiwan niya ang walis sa may pintuan. Naku, iha! Hindi na ako papasok at marumi ang aking tsinelas. Pinilit ko pa rin siya. Pumasok at pumayag naman siya. Higulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inanong ko si Mrs. Magalit. Nang narinig niya, ginamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayuma itong kanang kamay ko, kaya hindi ko magamit. Ay, ano, napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang luha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng gusto at aking napuna na matanda na siya. Di na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng kanyang ilong dahil medyo hirap siyang huminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata. Ay, naku, iha, mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, walang anak, at walang apo tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit. Kaya binuksan ko ang TV para siya maaliw. Sabay kaming nanood ng komedya. Ang hagalpak niya. Ang bungis-ngis ko. Ang hagiktik niya. Ang halakhak ko. Ang kalahap naming dalawa, nagmagkanda iyak na kami sa katatawa. O mga bata, sa palagay ninyo, luha pa kaya itatawag na sa matandang babae?